Inoue, umiwas bigla kay Casimero. Tila natakot raw sa mabilis sa pag-angat ng Pinoy sa WBO rankings, baka maging mandatory fight niya. Uminit ng gusto ang talakayan sa mundo ng pandaigdigang boxing matapos lumabas ang pinakabagong World Boxing Organization rankings sa Super Bantamweight Division. Mula sa dating pwesto, mabilis na pumasok at umakyat sa rank number 4 ang dating 3-division world champion na si John Dariel Cuadro-Alas Casimero, isang hakbang na agad nagdulot ng matinding pagkabagabag sa kampo ng undisputed world champion na si Naoya the Monster Inoue. Sa kasalukuyang prioridad at posisyon ng mga boksingero sa top 5 ng WBO, tila nalagay sa paderang hapon. Ang rank number 1 hanggang rank 3 ay pawang may nakatakda at nakalinyang partikular na laban, habang ang dating world champion naman na si Junto Nakatani ay natalo kay Inoue noong nakaraang Mayo, ay kasalukuyan pang nagpapahinga at wala pa sa kondisyong sumabak agad sa ring. Kaya dahil dito, ang Pilipinong si Casimero na lamang ang natitirang pinakamataas at bakanting contender sa listahan. Kung purma nang maglalabas ang utos ang WBO para sa isang mandatory defense, walang ibang alternatibo si Inoue kundi ang harapin si Cuadro-Alas, ang laban na matagal nang iniiwasan ng Hapon at ng kanyang team. Pero bago ang matinding kontrobersiya, ang inihayag ng sikat na promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Ohashi na tuloy ang ikalawang laban ng undisputed world champion ngayong taon. Sa isang panayam ukol sa kanilang mga plano na inaayos na namin ngayon ang match para sa December 2026, pagdating naman sa susunod na Pebrero 2027. Kapag sinabi kong may malaking laban, malamang ay alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Umiiral na rin yun ngayon pagkatapos ay magkakaroon pa na isa pang laban sa isang napaka-espesyal na lugar. Sa pahayag na ito ni Ohashi, malinaw na nakalatag ng timeline ng Hapon. Isang laban sa December 2026 o ngayong taon upang tuparin ang kanyang mandatory obligations na kung saan si Casimero ang pinakamatunog na katunggali at bago lumipat sa mas malaking mega fight sa 2027. Subalit, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hayagang sinuway at binasag ni Inoue ang pahayag ng kanyang sariling promoter sa isang kaganapan sa kanyang bayan sa Zama City, Kanagawa Prefecture. Direktang sinabi ng tinaguriang Monster sa mga mamamahayag na wala siyang balak magsuot ng gloves ngayong taon at target na lamang na lumaban sa February 2027 laban sa isang boksingero. Iniiwasan man ang pangalan ni Casimero, pero tinuturo ni Inoue na si Jesse Bam Rodriguez ang kanyang gustong makatapat. Kung posible raw ay gusto ni Inoue na mangyari ito ngayong Pebrero sa susunod na taon, habang kinukumpirma na hindi siya akyat ng ring ngayong 2026. Ikinagulat naman ng maraming boxing analyst ang naging aksyon na ito ni Inoue, lalo't pilit nitong idinadahilan ang paglipat agad sa featherweight division na kung hindi matuloy ang laban kay Rodriguez, it's either do it or don't. Should I move up a weight class? Dagdag pa ng kampiyon. Ipinagpilitan din ni Inoue na kailangan niya ng pahinga matapos ang kanyang panalo, while decision laban niyan kay Junto Nakatani. Kaya naman ang tanong, takot nga ba si Inoue sa Cuadro-Alas effect? Bagamat dahilan ng Hapon ng pagod at pagpapahinga, hindi maiwasan ng mga taga-subaybay ng usaping boxing na maghinala. Bakit kung kailan naging kwalipikado at umakyat sa rank number 4 sa WBO itong si Casimero ay tsaka biglang nagdesisyon si Inoue na mag-break sa paglaban at baliwalain ang unang plano sa kanyang promoter na magkakaroon ng laban ngayong Disyembre. Si Casimero ay kilala sa kanyang mapangwasak na knockout power, walang takot na mentalidad at estilong hindi madaling basahin ng mga formalistang boksingero tulad ni Inoue. Ang biglang pag-iwas na ito ng undisputed champion at ang pagbabanta nito makyat na lamang agad sa featherweight division ay lalong nagpapatibay sa hinala ng marami. Natatakot raw si Inoue na baka man-knockout at mawala ng kanyang korona kapag nakaharap ang isang Cuadro-Alas. Mga kakwento, sa kasalukuyan, nakatutok ang buong mundo ng boxing sa magiging opisyal na aksyon ng WBO. Ipapatupad ba nila ang mandatory fight para maipit si Inoue o hayaan nilang tuluyang makatakas sa panganib na dala ni Cuadro-Alas? Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.